ito na mas mabigat na panawagan ng mga nagrarally ngayon sa Liwasang Bonifacio. Ang sigaw po ng ating mga kababayan, kasama na po tayo dyan, kahit hindi po tayo nakarating dahil sobrang lakas ang bagyo na ngayon at maulan, Marcos resign. Nakakahanga po yung mga kababayan natin Sa kabila ho ng bagyo, ulan, ay nandyan pa rin po sila at ipinaglalaban po nila ang kanilang karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. At ang sigaw, ito na yung mabigat. Marcos resign! Yawan. Hoy, ngewe, mag-resign ka na. Ang kapal ng mukha mo. Wala ka namang kwentang presidente. Puro problema yan. Na lang ang ginagawa mo para sa bayan. Tingnan mo ngayon, bagyo na naman, ulan, baha na naman, maalala na naman natin yung flood control. Ang nakakalungkot nga lang kung sino yung nagsisiwalat ng katiwalian at gusto pa imbestigahan ang kawatan dyan sa flood control, sila pa po ngayon ang nakulong. Kaya dapat lang po suportahan natin yung mga kababayan natin ngayon dyan sa Liwasang Bonifacio na sumisigaw ng Marcos resign. Sana wag nang tumigil, tuloy-tuloy na. Kasi yung bagyo, titigil man yan Pero subungit, hindi titigil. Tuloy-tuloy na, gawin ng kampo yung Liwasang Bonifacio. At syempre, pag-usapan rin po natin yung iyaking si Dingbak Shaquin na siga rin, anak ng kamote, nagpreskon lamang para pagtanggol yung kanyang kakampi na naglaway-laway sa hearing at nagsipon-sipon, anak ng kamuti, nagkalat. Diyos ko, ano kayo ng pera ng bayan, nagwaldas para lamang dyan sa walang kwentang mga hinayupak ng mga bayaran ni Baki at Bangag Tambaloslos. Anyway, there will be a day of reckoning, malapit na, wala na kayong 2 taon. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bagyo po ngayon, maulan. Pasensya na po, hindi po tayo nakarating dyan sa Liwasang Bonifacio dahil sa amin sa kalsada, bahang-baha na at malakas ang hangin. Sa mga nandyan po sa Liwasang Bonifacio, mag-ingat po kayo kasi maraming mga puno dyan, biglang magsibagsakan. Heto, baka sabihin na naman ng mga hinayupak ng mga bubonistang Talyanista, nilangaw po ang rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Tandaan po ninyo, bagyo pa yan, ulan pa yan, pero napakaraming tao po Ito, may kuha po ng drone shot Ayan po Dinagsapa rin po ang Liwasang Bonifacio ng napakaraming tao kahit po ay may ulan at bagyo ngayon. Kaya nakakahanga po yung dedikasyon nila para sa bayan upang ipaglaban tayong lahat. Hindi lang naman para sa kanila yan, para sa ating lahat. Pakinggan po natin ang kaunting talumpati ni Romeo Poques kasi ang nagrarally po dito, United People's Initiative, UPI. Maganda po itong panawagan kasi Marcos resign naman. Mabigat na po ito. At sana ang maraming mga relihiyon, mga sikta ay magsipuntahan na po dyan at suportahan po natin itong panawagan ito kasi wala na, sumusubra na mga hinayupak. Wala po tayong kuha talaga na video na mahaba kasi nga alam mo natin, mga kaibigan nating mga political vloggers din, hindi rin nagsipuntahan ng kinahapunan na kasi nga malakas na ang ulan at bagyo. Pero marami pa rin taong nagsipuntahan. Pakinggan po natin kaunti si Romeo. Hindi ito isang partido, hindi ito isang relihiyon, hindi ito isang sektor. Lahat ho ng sektor dito ay inimbita po namin at wine-welcome po namin. Marami po yung mga nagsasabi na ito po ay isang political activity ng United People's. Hindi po. Ang UPI po ay naniniwala sa 4 na panuntunan o paninindigan. Kami po ay naniniwala na mapayapang pagkikilos na tulad nito. Mapayapa. Hindi kami naniniwala na kinakailangan ng karahasan. Karin po ay naniniwala ng non-partisan. Inaakusahan po kami na kami po ay nagtatago pero kami daw ay politiko. Hindi po. Mga member po ng UPI, mga retired general ho yung mga yan, mga retired police, mga
iba-ibang sektor, mga kabataan, yung mga seniors, yung mga iba-ibang affiliation. Ayan po, si Romeo Poques, ang founder, chairman ng UPI. At naalala po natin, itong si Romeo Poques, suportado na po ito ng grupo ng MNLF ni Norme Suare, mga kapatid nating mga Muslim. Kuitan nyo, marami pong tao, baka konti lang para gawin natin background yung Hindi yung ito isang partido, yung harap lang hindi ni ito isang relihiyon, hindi ito ni isang sektor. Romeo Lahat Poques. ho ng sektor dito ay inimbita po namin at welcome po namin. Marami po yung mga nagsasabi na ito po ay Ayan, isang ito lang. political activity ng United Peoples. Hindi po. Kaya lang, Ang UPI po ay naniniwala sa apat na panuntunan o paninindigan. oh, mga bubonistang talyanista ni Baki, baka sabihin po ninyo nilangaw. Partida pa yan, ha? Bagyo, malakas ang ulan, bumabaha, nilagyan pa ng barbed wire ni Bangag ang daanan papuntang Liwasang Bonifacio. Subalit, hindi po nagpatinag ang ating mga kababayan. Ay talagang pumunta po sila at gusto pong isigaw ang kanilang saloobin dito sa gobyernong nakatabingi na ho ang panga. Ayan ha, partida pa, paano pa kaya kung hindi po yan umuulan? Hindi punong-puno. Sana wag na po kayong umalis sa Romeo Poques. Kasi itong sila, mabigat na po panawagan nila, Marcos resign na po. Meron pa akong kaunting video na ipa-plus bago natin muli salitain si General Romeo Poques. Ito po. Bakit ang isang PWD na simpleng tao lamang ay kailangan lumabas? Ramdam na rin po namin ang kasakiman ng gobyernong ito! Kami po'y sawa na po! Sawang-sawa na po! Sa gilid lamang na sumasama. Kaya nung nalaman po namin na may event po ngayong araw, what sabi ng ating isang general? Hindi daw sila bingi, pipi, ano pa yung isang sinabi niya? Bulag! Kami rin po! Maski kami man po yung mga Pinay, PWD sa ating pamahalaan! Ilang inilaan sa amin, marahil hindi nabibila ng guarantee letter ang mga may kapansanan upang magkaroon ng wheelchair. Politikong pulpol ay kalyo rin ang mga kamay sa kabibilang ng milyones na kinurakot nila. Puro mura, narinig yung nag-video, puro mura daw. Tangino men, sino ba hindi makapagmura sa gobyernong puro 5 sa Kabanang Bayan? Si Raulo rin doon nag-video, Daily Tribune ha. Hindi ba, hindi pa rin kayo makapagmura ngayon sa nangyayari sa ating bayan? Mantakin mo kung sino po yung nagsisiwalat ng katotohanan para sa korupsyon kinulong. Tingnan mo si Defensor, tingnan mo si Atty. Marcolita, Senador Marcolita, sila yung pinapakulong. Ang dapat yan sa kulungan, si Martin Romualdez Tambaloslos at si Baki. Oh, Martin na Tambaloslos, pareho lang pala yun, Yawards. Si ano, Bungit? Yawakanyor, pisting. Jesus ko, Ginoo kayo mga Pilipino kayo. Kailangan di ka makapagmura ngayon. O ito, medyo mabigat na po ang kanilang panawagan. Kita nyo po sa kanilang mga placard. Ayan. Sobra na, tama na, i-flash na ang LBM. Bago to ha, LBM. Lisa Bangag Martin, LBM. Plus na daw kayo sa ano, sa Inodoro, LBM man. Kasi sila talaga, yung tatlo talaga yung hustler sa nangyayari sa ating bayan. Kaya nagkaganito tayo dahil sa mga yan eh. Kaya mamulat tayo. Hindi po pwedeng pipitiks-pitiks tayo ngayon. Samahan natin ng mga kababayan nating mga Pilipino nakikipaglaban dyan sa Liwasang Bonifacio. Tayo po'y pupunta dyan, basta wag nyo lang itigil ang rally, tuloy-tuloy na sana ba? Total may stage naman dyan. Ano naman yan, Freedom Park naman yan, tuloy-tuloy na. Parang maraming Pilipino ay alam na ho nila na may kaganapan dyan. Kagaya yung mga grupo ng PWD. Pumunta sila dyan dahil nalaman nila meron daw merong kaganapang rally. Gusto nila magsalita.
Para ano, parami sa mga religious sector, magsidatingan, wag na. Wag nang umalis dan, tuloy-tuloy na kasi maganda ng panawagan eh. O ito pa, mga hospital walang gamot dahil sa budget binulsa ng mga korakot. Lalong humihirap ang mga buhay. Ang habang ang mga buhaya ay hayahay ang buhay. Inumin ng mga buhaya, malaya nga eh. Di pa rin nakulong ang mga hinayupak. Tuloy-tuloy na po sana, Romeo Poques, wag na po sanang tumigil kasi tingnan mo, ang ganda na ng panawagan eh. O, tingnan mo yung mga placard ngayon, meron ng mga BBM resign, o Marcos resign, accountability, managot. Ayan, bumaba ka na. BBM. Hindi natin mabasa yung natakpan. Basta bumaba ka na. Alam mo po, Nyor, kailangan mo na talagang bumaba kasi wala kang kwentang leader. Ang baba ng approval rating mo, trust rating. Diyos ko, animal. Saan ka ba nanggaling impyerno? Bakit kay nilagay ka sa Pilipinas? Sana doon ka na lang sa Ilocos. O ito, maganda na po yung panawagan. BBM resign. Okay, so pasensya na, medyo kaunti lang po ang video natin nakalap sa social media. Kasi nga, alam mo naman, bagyo, so limitado lang yung mga political vloggers na nagsipuntahan. So ang Isiminay mukhang siguro malalaman natin mamaya, baka may mga footage pa po sila. Pakinggan po natin ang interview ng Isiminay dito kay Romeo Poques. Narito. Kahit maulan, hindi na pigilan na hadlangan yung mga panawagan natin sa gobyerno, lalo na sa panawakang korupsyon. Ano pa ang gusto niyo? Yeah, totoo yan, uulan, bumabagyo, tuloy po tayo dito sa ating pagkilos na ito, yung pagpapahayag ng mga sentimiento natin sa gobyerno tungkol dito sa matinding korupsyon na ito sa nangyari sa ating bayan. Kaya tuloy-tuloy po tayo dito. Marami pa magsasalita diyan, maraming mga sektor, maraming mga grupo, hindi lamang po UPI dyan, po iba-ibang mga sektor. Ang nandito at nakikisa sa atin, nakikisama, at iba-iba rin ang mga magsasalita ngayon sa kamamaya. Ano po ba yung pinakapunto ng pagtitipon na ito? Ano ba ang dapat natin na i-strike sa gobyerno? Okay, mula nung nag-umpisa itong matinding korupsyon na ito, ito yung nagpapahirap sa ating bayan. So, ito, tayo nakikisa sa mga lahat ng mga Pilipino na hindi lamang nadismaya o yung puot at galit ng mga Pilipino dito sa nangyayari sa atin. Kasi nga, tulad yan, bagyo na naman, may baha na naman, may mga lumulubog sa baha. Pero ito ng mga politiko, yung mga namumuno sa atin ay nagtatampisaw sa kayamanan, sa karangyaan na hindi naman galing sa kanilang paghihirap, kundi galing din sa pera ng bayan. Kaya ito yung ating pinapanawagan na ito na itigil nila ito, panagutin yung mga nagnakaw ng pera ng bayan na yan, saka ibalik yung mga pera na yun. Pero naniniwala kayo selective yung justice? Naniniwala ko kayo na sa selective justice dahil naunang ang punto natin flood control scandal, bill yung piso yan. Correct. Pero ang nauna na napakulong ito sila Senator Marcoleta na walang kinalaman sa flood control, sila Mike Defensor, mabilis para sa kritiko ng pamahalaan pero mabagal doon sa paglaban sa korupsyon. Tama yun, kasi ang example yan ako, di ba? Last year, nag-umpisa na tayong pagpapayag ng ganito mga sentimento. Hindi lang ako personally, kundi ng mga taong bayan na nakakasalamuhan natin. Okay? Kasi feel natin yung nangyayari dito na sasamantala, paglalapastangan sa ating bayan. Ako, nung January, hinuli ako inaresto ko, kinasuhan ako. Wala naman akong kasalanan kundi nagpahayag itong mga damdamin na ito, nagsasabi ng katotohanan. So hindi lamang ito selective justice, kundi persecution, harassment, ba? Yung threatening at saka itong panggigipit na ito ginagawa sa amin, pananakot. Tulad ni na Mike Defensor, tulad na marami pang iba. Ito ngayon, si Senator Marcoleta, ganun din. Ba? Bakit siya ang kinakasuhan? Dami-dami diyang dapat noon pa kinasuhan, kinulong yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Yun ang gusto natin sana Pero nauuna kami, yung mga nagsasabi. Pati itong mga Brave 18 na Marines, na former soldiers, nagsasabi na to na sila mismo ang nag-bit-bit, nag-deliver ng mga perang ninakaw na yan. Sila pa ngayon ang kinakasuhan
Yun ang hindi maganda nangyayari sa ating bayan. Pero despite sa mga ganitong pananakot persecution, tuloy tayo. Tuloy tayo. Pilipino tayo. Hindi tayo pwedeng madadala sa takot, mga harassment na ganyan. Kasi alam natin tama yung ginagawa natin, tama yung sinasabi natin. At hindi natin papayagan na mangyayari yung mga pagnanakaw sa ating bayan. Thank you, Jen. Okay, maraming salamat din. Thank you. Mga retired general po yan, mga kabisdak, Senator General Romeo Puques. Ito may post po siya ngayon sa kanyang Facebook. Ang sabi niya, mabagyo man, mababad man sa ulan, tuloy ang laban. Kunting bagay lamang kumpara sa matinding sakripisyo ng taong bayan, dulot ng nakawan at paglalapastangan sa kaban ng bayan. Yan po si General Romeo Puques. Alam nyo, maganda na po yung mga panawagan natin dyan kasi meron ng mga placards na Marcos resign at maliwanag na po kung ano ang pakay ng rally. Sawa na ang taong bayan dito sa gobyernong nakatabingi ang panga. Alam nyo po, kailangan na po talaga mag-resign kabung kasi ang dami na pong abusado sa gobyerno mo. Nadagdagan na naman ni Abalos. Yawad tong Abalos na to. Naalala natin si Abalos, yung gumagago sa KOJC kay Pastor Kibuloy. Diyos ko. Tingnan mo, maraming salamat sa Isiminay. Umulan man, bumagyo, nandyan pa rin ang grupo ng team ng Isiminay. Saludo po kami sa inyo, Romeo Puques. Sana wag na po kayong umalis dyan. Gawin na po nating kampo hanggat sa matagumpay po natin na mapa-resign. Itong si Bongbong Marcos, mapanagot pag nag-resign dahil siya po ang totoong may accountability at utak ng mga nakawan sa kaban ng bayan flood control. Nililihis lamang nila ang kanilang pananagutan sa ibang isyo, anak ng kamuti. Sila dapat yung ikulong, sila dapat yung ipreso. Hindi si Marcolita, hindi si Mike Defensor. Alam nyo, aminado man tayo na sinabi rin ni Mike Defensor na siya po yung talagang sumusuporta, gumagastos, tumutulong dito sa 18 ex-soldiers. Ngayon ay 22 na. Paano na po ito? Siya po ay pinakulong na po ni Bangag sa kasong plunder na wala namang plunder kasama si Senador Marcolita. Ano po ang kahinatnan nito? Tuloy pa ba ang laban nila ni Atty. Libby Baligod? Kailangan po natin suportahan sila kasi baka, diba sinabi po ni Atty. Libby Baligod, inuupiran po ang mga ex-soldiers ng 20 million, 50 million para lamang bumaliktad. Sana man ho hindi ito mangyayari. At sana lumaban po kayo kahit magiging limitado na po ang inyong financial at resources. Sana lumaban at sana meron pong mga Pilipino na mga mayayaman, may pira, may kaya na tumulong po dito sa 18 ex-soldiers kasi sila po talaga ang susi. Hindi lang po pinapakinggan ng gobyernong ito. Kaya kung ayaw mong makinig nyor, mas maganda BBM resign, buang ka. Ang tanong nga, manhid ang animal yung mga sigawan na maraming Pilipino ngayon, nasa Liwasang Bonifacio, BBM resign. Matagal na rin tayong sumisigaw ng BBM resign rally. Pero ang kapal ng muka, hanggang ngayon, di pa rin tinatabla ng hiya, kasi walang hiya, manhid na dahil sa pulburon, ayaw pa rin mag-resign. Kinukulong na lang yung mga nanawagan na mag-resign siya. Ganun po ang gobyerno po ngayon. Pero ito, Nyor, hindi ka ba nahiya sa bangs mo? Sa panga mo? Ito, mantakin mo yan, trust in approval rating. Diyos ko. Si Inday Sara, 28% approval, trust 26%. Pansin ko lang sa policy siya, bakit ang bababa ng rating. Pero dito, ng percentage na inilabas nila. Pero dito kay Bangag, 18 na lang. Approval rating, 18%. Anak ng kagwang. Tapos itong trust rating, 12%. Diyos ko! Presidente pa ba yan? Tao pa ba yan? Hindi yan tao. Buhaya yan. Kasama si Baki, LBM, Lisa, Bungit, at sino isa? Martin Tambaloslos. Grabe, nakakahiya yung rating ng presidenteng ito. Siya na po yung hindi pinagkakatiwalaan na presidente ng taong bayan sa kasaysayan ng ating bansa.
Pakinggan po natin yung expert ekonomista tungkol po dito sa walang kwentang trust in approval rating ni Bangag na dapat mag-resign ka na, Nyor. Tama po ngayon ang panawagan ng maraming Pilipino sa liwasang Bonifacio. Mabuhay po kayo. Pakinggan natin yung eksperto dito. Ayon sa Publicus Asia, ang net trust rating ni BBM ay negative 27 na lang. Grabe yan, ha? Sobrang baba na niyan. At ang ibig sabihin niyan, talagang napakaraming Pilipino ang wala ng tiwala sa ating Pangulo ngayon at sa kanyang pamamahala. Kasi ang trust ay mas mabigat kaysa sa approval rating dahil ang tiwala, pag nawala yan, mas mahirap balikan o ibalik, ano? Kasi kailangan mo talaga i-prove na kaya mong panindigan lahat ng mga sinasabi mo. Ang problema, napakalala na ng sitwasyon ng ating ekonomiya, tapos puro politika pa rin ang pinag-uusapan nila. Malaking panghihinayang yan para sa akin kasi alam natin na nanggaling sa napakataas na trust rating nung nanalo si BBM, no, nung 2022. So parang ang laking pag-aaksaya ang ginawa niya doon sa pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino noon. So kung ginamit niya yun para mapaunlad ang ekonomiya at malinis ang kanyang pagpapatakbo ng gobyerno, sana nanatili na mataas ang kanyang trust rating. Pero ngayon na nakikita natin na negative 27 na ito. Ang ibig sabihin lamang niyan ay talagang inaksayan niya ang pagtitiwala sa kanya dahil sa mga nakita nating mga anomalya, mga korupsyon na nangyayari na parang ngayon lang nangyari sa Pilipinas yung ganyang kalaking Nakawan. kalala na korupsyon, ano? So yan, talagang malaking panghihinayang ang nangyayari at saka sayang talaga yung oportunidad na binigay sa kanya ng taong bayan. Ito mga kababayan ko. Yan po yung pahayag ng eksperto tungkol sa negative 27% na trust in approval rating ni Bangag. Walang kwenta. Hinayupak. Ito, pakinggan po natin si Congressman Paulo Marcolita ng Sagip Party List dahil pumunta rin po siya sa rally ngayon kahit umulan at bumagyo. Panoorin po natin at pakinggan si Kong Paulo Marcolita. Magandang araw po sa lahat po ng nandito sa pagtitipon dito sa Liwasan. Ako po ay wala pong official na role dito sa pagtitipon dito. Ako lang dito ay nakasuporta. Dito lang po ako sa backstage at sumusuporta sa mga organizers. Wala pong official na paagi dito sa pagtitipong ito. Dok, ano pong masasabi nyo sa mga tao na kahit umuulan, bumabaha sa Kamaynilan, pinilit pa rin po nilang maka-attend dito? Opo. Siguro, daman nyo na yung galit at pot ng mamamayan na kahit bumubusang ulan at napakalakas, talagang wala pong makakapigil sa kanila para magsagawa ng ganitong pagtitipon. Para makaparating nila ang kanilang hinaing sa ating gobyerno. Pero kung may mga iba na in support sa kay Senator Marcoleta yung rally na pa, anong masasabi po niyo? Siguro isa na rin po yung sa nagfighting ng mga pagkilos na to, yung pagkaka-aresto po kay Senator Marcoleta. Maaaring nakaano po yun, nakapagpagalit lalo sa ating mga mamamayan. Dahil tila garapalan na po lumalabas po na lahat ng tumutuligsa at bumupo na sa mga galaw ng ating administrasyon, kanilang iniipit, ginigipit. At ito nga po, yung samut-saring mga kaso at asunto ang kanilang inilalakip sa ating mga leader. Kumusta po si Senator ngayon? Maayos naman siya at nagpapagaling. Papagaling naman siya. Kagaling ko lang po doon nung ilang araw. Paano nakaka-cope ngayon yung pamilya ko natin?
Mahirap talaga ng ganito at kinakaya po namin na araw-araw binibisita po namin siya hanggat maaari para ipakita ang aming pagmamahal at suporta sa kanya. Opo, at hindi naman po siya pinababayaan ng mga kapulisan doon. Mabait naman po ang ating mga kapulisan doon sa PNP General Hospital. Sa kada bisita niyo po ba may pinapakabot sa senador sa bayan? Hihintay ko nga kung magpapadala siya ng mensahe. Okay. Siguro, maya-maya po, baka meron siyang ipadalang mensahe o liham para sa mga tumalo ngayong pagtitipon na to. Sir, meron po ba kayo mensahe sa publiko po ngayon after po nung nangyari kay Senator? Wala naman po. Ako po, nakikisuporta lang po dito sa pagtitipon. Wala po akong official na bahagi o role dito sa rally na to. Gusto ko lang pong makita yung mga kalagayan po ng mga rallyista. You know? Okay naman po. Salamat po sa inyong pagtatanong at palasaki. Bakit po kayo nag-join ngayon dito? Wala, gusto ko lang makasama yung mga kababayan po natin sa ganitong mga pagtitipon. At wala, parang pagbibigay lang po ng moral support. Moral support sa kanila. Yun lang. Kayo po may panawagan kayo anti-corruption daw po itong rally. Opo, ako po yung nakikiisa sa kanila, sa kanilang panawagan. Opo. Hindi po natatapos yan hanggat hindi po talaga nalalagay sa hustisya ang totoong mga may sala sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. So, how's your father po? Okay naman po, he's coping. Kaya nagpapagaling po siya. Nagpapagaling. At ay mga mensahe niyo sa mga tao sa kayo ba? Ano po? Ang mga susunod na akbanin para mapalabas natin. Ayun po, naghain po kami ng mga motion para po tungkulan ng o pakinggan ng ating mga korte. May mga motions po tayong inahain. Ayun po. Sir, may mensahe po kayo nga kanyo sa yung mga ikinakot sa inyo? Nako, yari ka dito ang IWM. Mukhang babala na po ito ni Congressman Paulo Marcolita sa sinasabi niya na yung pag-aresto kay Senador Rodante Marcolita ay magiging mitya na lalong iigting ang kaliwat kanang protesta sa ating bansa at ang isisigaw na po ngayon ay Marcos resign. Tama dito si attorney, abogado rin naman yan, si Paulo Marcolita. Tama po dito si Paulo Marcolita na itong ginagawa ng gobyernong ito, yung mga kritiko na nagbumabatiko sa kanya at gustong ipakulong ang mga kurakot, mga animal hinayupak, ay ginigipit. No, ito ay panggigipit. Maliwanag po ito. Kung sino yung pumupuna at bumabatikos, kinakasuhan. Tingnan mo si Senador Rodante Marcolita. Naku, maganda po itong sinyalis na talagang bibigat na po ang panawagan nito. Tanda natin, si Kong Marcolita, Iglesia ni Cristo yan, pero nandyan po yan, sumusuporta. So dapat ang mga religious sector, magsama-sama na po tayo. INC, o GCC naman. Sobra na yan, anak ng kamote, hindi na po ito ordinaryong gobyerno under bangag admin. Ang kapal na po nila, ang walang hiya na po sila. Harap-harapan na po tayong niluloko, no? Talagang gusto po nilang maglimas sa Kabadang Bayan kasi kung ayaw nilang maglimas, bakit itong si Marcolita walang klasong plunder? Kinasuhan ng plunder. Sinabi ng Comelec, ano sinabi ng Comelec? Wala pong kaso na si Senador Marcolita patungkol sa donasyon. Wala na pong kaso yan ayon sa saligang batas. Wala nang nilabag. Pero bakit pinagpatuloy pa rin nila kasuhan ng plunder? Anong purpose dito? Ginigipit, patatahamikin. Kasi ang ingay ni Senador Marcolita sa Blue Ribbon Committee. Si Mike Defensor, ano bang kasalanan ni Mike Defensor? Ang gusto lamang nilang managot ang mga buhaya dyan sa Palacio de Polvoron. Alam nyo, napakasimple lang basahin itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Mantakin nyo, kung sino po ngayon ang nagsisiwalat ng korupsyon sa ating bansa, sila yung kinakasuhan. Kung sino po ngayon ang gusto magpaimbestiga ng korupsyon sa ating bansa, sila yung ginigipit. Marcolita, Mike Defensor. Pero yung mga totoong magnanakaw sa Kaban ng Bayan, mga buhaya ang laya. Tingnan mo si Vice President Inday Sara. Siya po ang unang nagsabi na ang budget ng ating bansa ay kontrolado ni Saldico
Martin Romualdez. Sila ang mga kawatan. Pero anong ginawa nila kay Inday Sara? Ito ngayon, pinapa-impeach ng mga hinayupak. Pero ang tanong, kaya ba nilang i-convict si Vice President Inday Sara dyan sa impeachment court? Hoy Garen, kahit umiyak-iyak ka pa dyan dahil sa bumubulang laway ni anak ng kagwang na Luestro at tumutulong sipon ni Amando, hindi nyo pa rin kayang kumuha ng 16 na senador. Kaya dapat ang mga senador, magmosyon na po kayo na itigil nyo na, patigil na po yan. Yung hinayupak na impeachment trial, sayang ang pera ng bayan. Imbis na impeachment labang kay Inday Sara ang pag-usapan, di ba po pwede ang pag-usapan natin yung nakawan sa flood control, trilyon-trilyon mga hinayupak kayo. O ito, anak ng kagawang ka talaga Garen na, magpa-preskon ka lang para umiyak dyan ha. Hindi na po natin ipalabas yung tulo sipon ni Amando. Tinignan ko talagang tulo sipon talaga. Sipunin ng animal. Kakadere, pasintabi sa mga nagtanghalian. Nagtanghalian? Nagapunan. Lalo na si Luestro, bumubula yung laway. Ayan o. Iyak si Garen. Dahil sa laway, pakinggan natin si Garen ang iyakin. Anak ng kamote o. Nung Monday po nag-viral after ng statement, opening statement ni Congressman Jervy Luistro yung mga meme na may laway and the next day yung may mga tumulong sipon. As a doctor, ma'am, can you explain to us yung mga medical explanation regarding? Oy, tangingot kang media ka. Hindi yan meme. Kasi pag sinasabi mong memes, gawa-gawa, no? Totoong nangyayari yun. Hinayupak kayo, oy, may video man. Anong memes? Lolo niyo. Totoo yun, hindi memes yun. Anak ng kamote. Thank you po. Unang-una, again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Hoy! Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness. At kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? Hindi yan normal, Garing. Abnormal yan. Tama ka naman, lahat ng tao may laway. Pero hindi lahat ng tao na bumubula yung laway. Si Luistro lang. Nakitang-kita in public, buang ka. Naglalaway si Luistro kasi nga, naglalaway sa malita kasi gustong gumaya kay sino yung tahimik na ngayon? yung parang kamukha ni Tuko, sino yun? Parang Tuko, yung hunyango ba ng resista? Na dati ay Duterte, ngayon nag-Marcos. Tahimik siya ngayon eh. Tangina, nakalimutan ko na nahimik eh. Dami kasing malita, tuloy oh. So, I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie! Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin na... Lala mo! Ma'am, iba kasi yung tulo ng sipon niya, ma'am. Tuloy-tuloy, parang fountain. Kaya ako lang i-play kasi huwag na natin panoorin dahil nakakadiri, dugyot eh. Tama naman talaga, pag ikaw bumubula laway mo, ikaw yung taong nagsisinungaling. Tsaka yung tulo po nagsisinungaling din. Bakit po bumubula? Dahil na-teens.
Kasi ang kanyang mga sinasabi ay hindi totoo. Bakit tulo sipon? Dahil na-tinge din. Dahil sinungaling siya. Dahil yung sasabihin niya in public ay hindi totoo. First time din namin nakita yan, ma'am. Kaya wag ka nang umiyak. Dahil totoo naman ho. Hindi po memes yun. Yang mga bumubula yung laway sa gilid at tumutulo sipon, ang tawag sa kanila mga buhaya. Hindi nagsinungaling, ma'am. Ayan yung iyakin na nagaring. Tangina, yung video pa nga sa dulo, sinisisi si Tatay Digungpay. Wala na kayong magawa dyan kasi napanood na po ng taong bayan ang kadugyutan ng prosecution, lead counsel Westro, puta bukbukin din pala yan. Iyak na naman kayo. At saka si Amando, nakitang-kita ng maraming Pilipino sa kanilang dalawang mga mata, tulo talaga si Pon. Wala na, hindi ordinaryo yung pagkatulo. Alam mo yung Maria Cristina Falls? Yung bagsak ganon. Pwede ka makakuha ng kuryente. Hydropower. Wala na kayong magawa. Tingnan mo, gusto niyo yung impeach si Inday Sara, convict, impeachment trial, kayo pa napahiya, hindi si Inday Sara. Kaya tinatawaran kayo ni Inday. Kaya sabi ni Attorney Torion, isa pong kabuktutan, ang tawag ng word na gamit ni Attorney Torion. Huwag na kayong magpalusot. Ayan. Dahil hindi po kayo makakalusot sa inyong kapalpakan dyan sa prosecution. Pakinggan po natin si Attorney Torion. Ang banat niya sa gigil na gigil si Attorney Torion sa prosecution Narito. Sa tingin po ninyo, ano bang na-hit ho ba yung target ng prosecution na gamit itong testigo nila laban po kay Vice President Sara Duterte? Klaruhin lamang natin yung mga palusot na the process is also political. When the procedure in proving the grounds for impeachment is concerned, it must follow the legal procedure. Okay? So parang it mimics a court. So meaning, the process of proving the high crimes of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes or betrayal of public trust has to follow strictly legal proceedings. What is political, the nature of the politics here that would enter into is that the people are likewise interested in this. And the senators, when they vote, may consider also the public opinion. That's what makes it political. But that does not mean that you will disregard the legal process of authenticating a video, of following the rules of evidence when you are presenting it in the impeachment court. Kaya i-correct natin yan. Hindi po pwede na hindi mo na prove yung raw file, sasabihin mo pa magpapalusot. Kaya impeachment proceeding ito nagkamali kayo Huwag ka magpalusot doon sa impeachment is sui generis because it is legal, it has to follow the rules on evidence. Kaya nga nandun sa rules, the rules of court are likewise suppletory. May rules din yung Senado, dapat i-follow yun. Opo. At sinasabi din na tagumpay daw sila, ito nga sa prosecution na kampo, dahil naipresenta po nila yung video na ipakita nila sa publiko. Gaano ka, para po sa inyo, anong reaksyon po ninyo doon? Actually, merong fundamental fundamental error yung nakomit yung prosecution. Yung pagbubunyi nila, na panalo na sila kasi na-present nila yung video, nakalimutan nga nila yung video na na-present niya, yung publicly available. Nakalimutan nila korte, ito impeachment court, it mimics an actual court. You have to prove the originality of the tape recording of the videotape. Dapat meron silang source doon sa actual interview. Yun ang pagkakamali ng prosecution dito. Bakit hindi man lang sila nag-effort na magtanong sino ang nag-interview talaga
on the day itself of the interview kay VP Sara Duterte. Saan yung raw file na yun para masigurado tayo na yung sinasabi dito sa publicly available na videotape ay yun talaga yun. That is being legal about it. Well, they may say, the other party may say, grabe ka naman, masyado ka naman technical. Ito, yan ang burden ng prosecution eh. Kung mang-aakusa ka, you have to follow the rules. Kung hindi mo nagawa yun, huwag ka magpalusot na magsabi ka na political din yung proceeding. Political when it comes to voting, when the senators have to consider also the public pulse when they render their decision on the matter. But the procedure is strictly legal, kaya nga may rules of impeachment at supplementary din yung rules of court. Anong panalo? Talo po sila doon sa sa article number 4. Tangino, may paano nanalo? Wala silang gulat factor eh. Kasi yung presko na yan, matagal nang alam ng maraming Pilipino sa buong mundo. Kahit nga hindi Pilipino nakapanood, milyon-milyon nakapanood dyan. Walang gulat factor ba? Hindi na, ay ganun pala si Inday. Wala na. At saka ang nakapanood nun simula nung umpisa ng live, napanood na namin doon, napanood ng maraming Pilipino, 2 oras. Kasi pinalabas ninyo, splice video, anak ng kagwang. Wala na, talo kayo. Ang panalo lang ninyo kasi nagkaroon kayo ng instant laway, isang timba. At saka instant sipon na isang timba din. Kasi pag laway ang puhunan, laway din ang kita mo kay isang timba. Pag sipon ang puhunan, sipon din ang kita nyo. Kaya garin, tama lang yan, umiyak ka. Kasi maghihintay kami sa Lunes kung ano naman ang lalabas. Huwag na yung laway. Huwag na yung sipon. Huwag may sinyasan. Punasan mo, kita sa video. Laki. Baka pulboron yan ha. Makikita namin sa susunod ha. Kasi sabi ni Chua na tins daw kasi si tins daw si Luistro. Tins ka, nagkakalat kang buang ka. So anyway, maraming salamat po sa mga taga-Liwasang Bonifacio, Senator Rodante Marcolita, at Congressman Paulo Marcolita, Mike Defensor. Salamat po sa inyo. Kasama kayo Tatay Digong, Pastor Apollo Sikibuloy, kasi kayo po yung pinakaunang political prisoner ng Bangag Admin. Kunting tiis na lang. Wala nang 2 taon, ay magbabago na po ang ihip ng hangin. Kung hindi mag-resign si BBM, kung hindi tatamaan ng hiya, kasi walang hiya naman talaga yan. Sama-sama na po tayo ng Marcos resign dyan sa Liwasang Bonifacio. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi
artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.